Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na binigay sa atin upang tayo po ay magpatuloy sa ating devotion. Kung tayo po ay nakulong sa isang kwarto, what do we initially hope for? Tayo po ay nasa ika-35th day ng ating devotion. Ang scripture reading natin po para sa araw nito ay from Colossians 4:3. And pray for us that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ. Katulad din po ng isang pagkakataon na tayo ay nakakulong sa isang kwarto, we hope to breathe freely, na makahanap tayo ng pinto para tayo ay makalabas. Makalabas dahil tayo ay nag-iisa or maaring tayo ay naboboard. Paano natin gagawin na tayo ay makalabas? Una, we need to recognize the need for divine intervention. Yung merong mamamagitan sa atin. Ang tanging mamamagitan sa atin ay ang Panginoon. Sa pagkakataon na tayo ay nasa isang kwarto, nananalangin tayo or we hope for someone to open the other side of the door for us. And spiritually, kailangang maunawaan natin bilang tao na kailangan natin ng Panginoon. Kailangan nating manalangin sa Kanya upang buksan ang pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng Kanyang salita. Hindi lamang po sa ating sariling sambahayan, kundi sa komunidad na ating kinabibilangan. Ikalawa, we need to seek for specific opportunities. Kung marami kang susi, hindi mo alam kung alin ang susi na gagamitin mo para mabuksan ang pintuan, kailangan ka mag-focus. At suriin kung ano ang susi na kailangan mong gamitin upang mabuksan ang pintuan. When you share to other people, kailangan ma-identify mo kung anong specific people, kung anong specific situation, to when and whom to share the gospel. We have to pray for those doors to be open, to allow you to speak freely. Ikatlo, be ready to respond to open doors. When you get the chance to open the door, you have to be prepared. Paano ka magiging prepared? Kailangan ipanalangin mo yon. Kailangan ipanalangin natin sa Panginoon ang lahat ng opportunity na ibibigay niya sa atin ay kalakip doon ng willingness, yung courage, at yung mga tao na ihaharap niya sa atin ay handa tayo upang maging successful ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay samahan niyo po ako upang manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pagkakataon, Lord, na binibigay niyo sa amin upang kami po ay makapagbahagi ng inyong salita. Maraming mga pintuan ang maaari mong buksan para sa amin. Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng susi, Panginoon, ang maaaring magsukat dito. Ngunit ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng magandang opportunity, ng magandang pagkakataon, kung sinong tao, kung anong pagkakataon, Panginoon, ang maaari naming bahaginan ito. Lord, ini-entrust po namin sa inyo ang lahat. Ihanda niyo kami, i-equip nyo kami ng aming mga pangangailangan sa mga ganitong pagkakataon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Muli ay inaanyayahan ko po kayo para po sa ika-36 na daily devotion namin para sa kinabukasan. Salamat po.